Masakit sa damdamin, mabigat sa kalooban. Animoy nakapaloob sa walang hanggang pagdurusa. Yan ang pakiramdam ng mga taong hindi malaman kung saan naroon ang kanilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapili. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wakas, konti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na nakikita. Sana'y muli kang makapili. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, isang Amerasian na naghahanap sa kanyang tunay na magulang. Ang huling nangyari dyan is nagbigti siya. Naging pentor yan. Ang mahigit 6 na dekadang paghihintay ni Lola Lolita sa kanyang mga kapatid. Kung nandyan sila, dalawin nila ako. Saan tutuloy ang batang inabandona ng kanyang kaanak? Ganun pala pag wala kang magulang. Samahan niyo po kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Si Lola Lolita, dati pa lumuwas pa Maynila para makapagtrabaho at kumita ng pera. Pero pagdating dito sa syudad, ni isang sulat, hindi na siya nakapagpadala sa kanilang probinsya. No read, no write kasi si Lola. Tulungan niya pa ako nga lumakas ako at makita ko na yung hinahanap ko. Kung nandyan sila, dalawin nila ako. Ito ang simpleng panawagan ng 78 taong gulang na si Lola Lolita sa mga taong karugtong ng kanyang buhay. Nagpapagaling ngayon si Lola Lolita dito sa ospital mula sa aksidenteng pagkakahulog niya. Masaya naman siya na narito at nagbabantay ang kanyang mga anak. Pero mas mapapabilis daw sana ang kanyang paglakas kung muli niyang makakapiling ang kanyang mga kapatid na mahigit 40 taon na niyang hindi nakikita. 5 kami. 3 lalaki. 2 babae. Gusto ko makita yung mga lalaki. Sumunod yung mga babae. Nais lang naman daw ni Lola Lolita na guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi niya akalaing matinding pangungulila pala ang magiging kabayaran. 12 anyos lang daw siya noon nung lisanin niya ang probinsya nila sa Capiz. Kahirapan daw ng kanilang pamilya ang nagtulak sa kanya para makipagsapalaran sa Maynila. Namasukan siya bilang dishwasher at labandera. Nais daw sana niyang magkaroon pa rin noon ng ugnayan sa kanyang mga kapatid, pero si Lola Lolita, no read, no write. Ito ang pinaka naging sagabal para magkaroon pa ng balita mula sa kanyang mga kamag-anak sa Capiz. Yun na ang naging simula ng mahigit 6 na dekadang pagkakalayo niya sa kanyang pamilya. Dito na sa Maynila nagkapamilya at tumanda si Lola Lolita. Maski ilang beses pa niyang sisihin ang kanyang sarili, nangyari na raw ang mga hindi dapat mangyari. Siyempre masama sa kalooban ko. Gusto ko nga yung masaya. Sama-sama. Sa kasalukuyan, ginugugol na lang ni Lola Lolita ang mga nalalabing panahon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Si Lolo. Yan ang nabibigay ng lakas ko.
Si Bobby ang leader ng Bible study group kung saan kasapi si Lola Lolita. Wala siyang ibang hangad kundi matupad ang matagal na dinadalangin ng matanda. Anak ko nakatulog. Wala siyang bukang bibig talaga na gusto ko makita yung mga kapatid ko. Yun ang laging nais isama sa panalangin. Na gusto niya bago siya mamatay, himagan salita niya, bago kunin ng Diyos yung kanyang buhay, gusto ko makita yung mga kapatid ko. Kapansin-pansin din daw ang lakas ng pagkapit sa pananampalataya ni Lola. At yun ang pananampalataya na napakahalaga, na nagkaroon talaga siya ng hope na by the grace of God, makikita niya talagang mga kapatid niya habang siya ay nabubuhay. At sinabi niya sa akin minsan, Bob, ang lakas ko ay para sa mga anak ko at ang natitira kong lakas para sa mga kapatid ko. Isang himala raw na may tuturing ang buhay ni Lola Lolita. Animoy siya si Lazarus na binuhay ni Jesus mula sa kamatayan. Nung first time ko na makita si Lola, mahina na talaga siya. Yung talagang makikita mo, hinahabol yung hininga niya. Tapos kung maglakad siya, talagang yung mabibilang mo yung hakbang. Kaya kung isipin mo, parang malabong mangyari yung mga bagay na nais niyang mangyari sa buhay niya, hinahanap niya. Nung time na may hope na, nakikita siya na, Lola, manalig ka sa Diyos, makikita natin yung kapatid mo. Doon siguro siya nagkaroon ng lakas talaga. Dahil dito, naging mas masigasig ang pagnanais ni Bobby na matulungan si Lola Lolita na mahanap ang mga taong bubuo sa kanyang pagkatao. Yung mabigyan ng kaligayahan si Lola na makita yung isang bagay na hinahanap niya talaga sa kanyang buhay para maging kumpleto. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan ni Lola Lolita, naniniwala siyang ang nasa itaas na ang bahala sa kanya. Kahit hindi na natatandaan ni Lola Lolita ang eksakto nilang address, nabanggit niya sa amin ang Tapas sa Capiz. Doon daw sila nakatira noon. Doon daw niya naiwan ang mga kapatid niyang sina Melita, Ismailing, Epifania, Junicia at Ireneo Laturza. At ayon sa aming pananaliksik, kumpirmadong nandun pa ang mga taong binanggit ni Lola Lolita. March 20, 2006, ang itinakdang araw na tila muling ngingiti ang langit para kay Lola Lolita. Mula pa sa Tapas sa Capiz, napapunta namin dito sina Lola Epifania at Lolo Ireneo, ang dalawa sa mga kapatid ni Lola Lolita. Sabik na rin daw silang makita ang kanilang kapatid na si Lolita. Pero bago pa man din namin puntahan si Lola Lolita, ipinakilala muna namin ang dalawa kay Bobby. Ipinagpasa Diyos na nga lang daw nila ang posibilidad na makikita pa nila si Lola Lolita. Matagal na talaga. Pero yung mga 56 anyos na, hindi na kami nakita. Parang wala na sa isip namin. Parang mapaiyak na kami dahil buhay pa siya daw. Kinakabahan niya ako. Bakit po? Kasi gusto ko makita kung paano yung tsura niya ngayon. Maya-maya pa, kasama si Bobby, pinuntahan na namin si Lola Lolita. Hinihilan niyo yung araw, no? Hinihila namin yung araw. Nung araw na yon, kalalabas lang ni Lola Lolita sa ospital. Kaya dito na lang sa kanilang bahay sa Kamarin sa Caloocan namin siya sinadya. Gaya ng dati, tahimik si Lola, halos walang kibo at nag-iisa. At tulad din ng kanyang nakagawian, idinaan pa rin niya ang lahat sa mataimtim na pananalangin. Tulungan mo ako na makita ko ng mga kapatid ko. Huwag mo ako pabayaan, Panginoon. Kung saan man sila ay naroon na may naririto na sila sa akin. Pagkaloob mo na sa akin, Panginoon, na makita ko sila. Ireneo at Junicio. Melita. Walang kamalay-malay si Lola Lolita. Heto't bininig na ng Diyos ang kanyang mga dasal.
Hindi mo pag-alalo. Ha? Hindi ako matindog. Mga pastor ko. Si Renel. Si Renel. Opo, anak. Si Dionisio. Balay. Balay. Si Lola Lolita na hirap lumakad, napatayo, madama lang ang mga yakap na hindi niya naramdaman ng napakatagal na panahon. Ang mga kapatid na matagal niyang hiniling na makita pa, ngayon, kapiling na niya. Sa tagal ng hindi nila pagkikita, ngayon lang nagkakalinaw ang mga bagay-bagay sa mga magkakapatid. Nalungkot ka ba sa amin? Oo. Oh. Bakit hindi ka nagsulat? Ngayon ka lang nagpaalam na nandito ka pala. Ako hindi ko magsulat. May maraming bata mo. Ang dami ng mga anak mo. Ay, siyempre, may mga trabaho naman yan. Sumulat lang. Sumulat lang gramon. Ay, yung atong address, eh, hindi ko nabalaan. Pandilarya tapaskid lang yung address mo. Ay, hindi do ko nga. Anong anyo ako na tao? Ano ba akong anyo na tao? Ang bot ay mata kong katanda. Ha? Hindi ko natandaan yun. Batang-bata pa pag umalis ka. Ihatid nyo naman, bigay nyo naman sa akin. Hindi ko alam. Kung walang Bible, kalimutan mo na kami. Hindi naman. Kasaliwang tugtog. Matapos ang kamustahan, niyaya ni Bobby ang lahat na naroon para bigyang papuri at pasasalamat ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin sa buhay po ni Nanay Panginoon. Salamat o Diyos dahil hindi napakalayo ang kapis para po pumarito sa Maynila para po magkita-kita ang magkakapatid na ito sa matagal na panahon. Salamat o Diyos sa napakalaking biyaya na ibinigay niyo po kay Nanay Lolita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Palakpakan po natin natin. Tuwa ako, nayakap ko rin mga kapatid ko. Talagang bagong-bago. Hindi ko na talaga sila nabitawan. Maraming salamat ako sa Panginoon. Ngayon, masaya at kumpleto na ang buhay ni Lola Lolita. Sa pagtatagpong ito, lalong pinalakas ang pananampalataya ni Lola Lolita na may Diyos na nakikinig sa mga taong taimtim na nagdarasal. Libre ang mangarap. Kaya naman si Persia, araw-araw, wala nang ibang ninais kundi ang makita ang sarili niyang ina. Ipagkakait pa ba naman ng tadhana ang pangarap niyang ito? Wala pa ring magpapabagsak sa matayog na pangarap ni Persia, 17 years old. Bata pa lang daw siya, nakikinikinita na niya ang sarili na magiging isang sikat na singer. At kapag sumikat na siya, garantisadong dudumugin daw siya ng mga tagahanga. Dito, umaasa siyang kasama sa mga magsusumiksik para makita siya ay ang kanyang ina, na mahigit isang dekada na siyang walang kabali-balita. Bago ako mag-18, gusto ko nga po sana magkasama na kami. Minsan po naiiyak ako, lalo na kung may sakit. May sakit kami, walang nag-aalaga sa amin. Tila kahapon lang daw naganap ang lahat. 6 na taong gulang lang daw siya nung bumisita silang mag-iina, kasama ang 2 pa niyang kapatid sa Cebu. Akala ko po babalik na kami, pero sabi ng nanay ko, iiwan lang daw ako at saka yung pangalawa. Ang isasama niya yung bunso lang. At walang sabi-sabi, iniwan na lang daw sila, basta-basta. Kaya noon, bumalik na siya na Angeles. Simula nun, wala na po kami dalawa. Hindi na siya sumusulat, tumatawag. Dahil
hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanila ng mga kamag-anak nila sa Cebu, napagpasyahan na niyang lumuwas na lang ng Maynila. Pagdating sa syudad, namasukan siya bilang katulong. Pero sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, lagi pa rin niyang naaalala ang kanyang ina. Kaya ko nga po siya gustong hanapin dahil marami din po akong tanong na gusto ko siya mismo yung sasagot kung bakit niya kami iniwan, ba't hindi niya kami hinanap. Uhaw raw kasi siya sa kalinga ng isang tunay na magulang. Sobrang hirap po kasi iba po kasi yung pag-aalaga ng tunay na magulang kaysa sa mga hindi mo tunay na magulang. Kahit tito mo sila, iba po yung pag-aalaga nila sa'yo. Ang masaklap pa rito, hindi rin kilala ni Persia ang kanyang ama. Ang tanging impormasyon niya, isa itong foreigner na naging customer ng kanyang ina sa club na pinagtatrabahuan nito noon. Yung papa mo, alam mo yung buong pangalan? Tinatanong ko po yun sa nanay ko, ayaw niya naman pong sagutin. Ayaw niya na pong magbanggit ako tungkol doon. Sa kabila nito, wala raw siya ni anumang sama ng loob sa kanyang ina. Wala naman po kong galit na tinatanim sa kanya. Mahal na mahal ko rin po yun kasi nanay ko po yun eh. Kahit anong gawin nun, nanay ko pa rin yun. Ni isang picture ng kanyang ina, wala siyang naitago. Subalit sa kanyang alaala, kabisadong-kabisado pa rin daw niya ang itsura ng taong nagluwal sa kanya. Mataas po siyang babae, maputi. Narito pa ang ibang mga impormasyon na nakuha namin kay Persia tungkol sa kanyang ina. Amelita Rivera Manabat daw ang buo niyang pangalan. Sa kanyang pagkakatanda, may kinakasama raw itong Rani Gatmaytan. Ang ama raw ni Rani na si Rudy de Guzman ang kinilala niyang lolo. At nanirahan daw sila noon sa bahay nito sa may Angeles City. Nung araw ding yon, sinamahan namin si Persia na magtungo sa Angeles City. Inaasahan ko ngayon na magkikita talaga kami. Nakabahan ako na makikita ko nanay ko. Ang tagal na namin hindi nagkita. Sana'y muli ka. Susunod. Ang huling nangyari dyan is nagbigti siya. Naging pentor yan. Ngayon, hindi ko alam asan yung nanay mo. Ang huling alam ko, nandyan pa rin siya noon. Sana'y muli ka. Pansamantala munang isasantabi ni Persia ang kanyang pangarap na maging isang sikat na singer. Uunahin muna niya ang kanyang isa pang pangarap, ang mahanap ang tunay niyang ina. Una naming sinadya ang regional office ng COMELEC sa San Fernando, Pampanga. Gusto kasi naming matiyak kung nakarehistro dito ang kanyang ina. Meron po bang nakarehistro dito ang pangalang Amelita Rivera Manabat? Middle name, Rivera. Rivera. Manabat. Rivera. Tingnan natin, search. Wala siya, oh. Pina-check din namin kung may nakarehistro na Rani Gatmaytan. Wala rin. Ang huling pag-asa ni Persia, ang sinasabi niyang ama ni Rani na kinilala niyang lolo na si Rudy de Guzman. At base sa talaan ng COMELEC, 3 Rudy de Guzman ang nakalista sa Pampanga. Ang una nakatira sa San Jose Village sa San Fernando. Samantala sa Pulong Kakutod sa May Angeles, nakatira ang isa pang Rudy de Guzman. At ang huli sa May Santo Domingo sa Angeles naman. Agad naming tinungo ang kapitan ng San Jose Village. Hindi ko po maalala yung ring saan kami nakatira. Maliit ka pa noon. Ilan taon na kayo nag-iwalay ng nanay mo? 6 years old pa po. 6 years old. Ngayon, ilang taon ka na ngayon? 17, 11 years ago. Mayroong De Guzman Rudy Timbol, Purok 7, San Jose Village yun. Kasama ang ilang tanod, tinungo namin ang Purok 7 ng nasabing bayan. Pero isang balita ang aming natanggap.
Yung po bang si Rudy de Guzman Timbol, wala na po siya dito? Wala na. Bakit po siya nakarehistro dito sa... Pwede siya magparehistro dito. Pagdating ng eleksyon, papasal lang siya rito. Ganun ang ginagawa ng iba. Minsan, patay na nga, nandun pa sa master list eh. Mula rito, napagpasyahan naming puntahan na lang ang Pulong Takutod sa Angeles. Sana nga yung pangalawa, siya na nga sana yun. Kasi siya lang yung makakapagturo kung nasaan yung nanay ko. Dito kasi nakatira ang ikalawang Rudy de Guzman. Naabutan namin dito si Janet, kapatid ni Rudy de Guzman. Kung meron po bang anak yung si Mang Rudy na pangalan Rani? Wala ho siyang anak na Rani. Kapatid ko yun eh. Para masigurong hindi nga ang kapatid ni Janet ang hinahanap namin, minarapat nitong ipakita sa amin ang picture ng kanyang kapatid na si Rudy de Guzman. Si Rudy de Guzman. Ito po ba siya? Kasi po ito, hindi po ito yung taong naanap ko kasi po kilala ko po yung mukha niya. Tsaka bata pa po siya eh. Yung naanap ko pong Rudy de Guzman, medyo may edad na rin po siya. Dito na inilarawan ni Persha ang itsura ng kanyang hinahanap. Medyo mataba po siya, tsaka matanda-tanda na rin siya. Tsaka yung malaki po yung bahay niya eh. Kasi ang alam ko po parang nasa politika din siya. Pero hindi pa rin pala ito ang hinahanap niya. Nakabahan nga ako kasi baka yung susunod nating hahanapin, hindi na naman siya. Pero okay lang yun siya. Kung hindi man natin siya mahanap ngayon, baka meron pang isang pagkakataon na mahanap ko siya ulit. Sunod naman naming pinuntahan ang bayan ng Santo Domingo sa Angeles. Inabutan na kami ng takip silim sa paghahanap sa eksaktong address ng huling Rudy de Guzman. Hanggang sa... Ang kaharap mo ngayon, talagang Rudy de Guzman. Sa katotohanan, wala pa po akong manugang. Ang mga 48 pa lang po tayo. Pero si Persha, malakas pa rin ang kutob niya na yon ang lolong hinahanap niya. Sa palagay mo, Persya, ang tinutukoy mong lolo, kamukha ko? Kamukha mo po, pero kung sinasabi pong wala po ko yung manugang o kaya anak na yung nagngangalang Rani, siguro po hindi po kayo yun. Pero hindi dito nagtapos ang aming paghahanap. Isa pa kasing kapangalan niya ang itinuro sa amin ni Mang Rudy. Kagawad daw ito sa barangay Balibago. Meron pa kaming isang kilalang Rudy de Guzman, taga Balibago, no? Barangay Balibago, Angeles City rin. Habang binabagtas namin ang daan papuntang barangay Balibago, mga pamilyar na lugar na ang humihila pabalik sa alaala ni Persha. Yan po talaga, sigurado po kasi yung style po ng baila hindi po nagbabago tsaka yung dito. Pero wala roon ang tinutukoy niyang Rudy de Guzman. Sa halip, ang anak nitong si Hector ang nakausap namin. Hindi namin kapatid si Rani. Kumbaga, nakasama namin during the election period. Naging witness siya nung tatay ko doon sa protesta niya sa election. Ano yung paano mo nasabi na yung Rudy yung lolo mo, sabi mo sa akin? Kasi ang akala ko kasi anak niya si Papa Rani nun eh. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala niya anak yun. Pero simula pa lang pala ito ng mga nakakabiglang balita. Tatay mo, ang huling nangyari dyan is nagbigti siya. Naging pentor yan. Ngayon, hindi ko alam asan yung nanay mo. Ang huling alam ko, nandyan pa rin siya noon. Pero yung mga lolo mo, andyan pa rin. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad naming pinuntahan ang sinasabing tirahan ng mga magulang ni Rani. Ang kinagis ng ama ni Persha. Habang nasa sasakyan,
Inalala ni Persia ang kanyang ama-amahan. Yung hinahatid niya kami sa eskwelahan, ako noon, pumapasok ako. Tapos pag wala yung nanay ko, siya yung nag-aalaga sa amin. Mainit ang naging pagtanggap ng pamilya ni Rani kay Persia. Pero tila uulan talaga ng masasaklap na balita. Magmula ho nung namatay yung anak namin, na si Rani Gatmaytan, nalulung ho sa drug si Amelita Manabat. Yun ang pangalan ng nanay mo talaga. Halos hindi makapaniwala si Persia sa narinig. Sobrang pong nakakalungkot kasi akala ko po pagdating ko dito makikita ko na siya. Tapos malaman ko nakakulong lang pala siya. Hindi man nakita ni Persia ang kanyang ina, lalo namang nadagdagan ang kanyang pag-aalala sa sinapit nito. Noong nakaraang Martes, muli kaming bumalik sa Angeles City at sa pagkakataong ito, sa Angeles City Jail kami dumiretso. Kinakabahan pa rin po ako. Kasi nga ito na yung matagal ko na hinihintay yung ganito, yung magkita kami. Pagdating sa piitan, hindi pinayagan ng aming kamera. Pero pinahintulutan nila kaming makausap si Amelita, ang ina na matagal nang hinahanap ni Persia. Wala akong nagagawa. Hanggang nakatulala na lang ako, nag-iisip ako kung kailan kami magkita. Nadagdagan ng pag-aalala ko. Parang hindi ko makain yung kinakain ko. Parang lalo akong nanghihina. Ayon kay Amelita, nakulong siya sa kasong pagtutulak ng droga. 2 taon na siyang nakapiit. Mahirap at malungkot daw ang buhay sa loob, lalo na kung walang bisita. Pag nakikita ko may dalaw sila, naiinggit ako. Minsan hindi ko tumitingin kasi napapaiyak na lang ako. Papasok ako sa loob. Minsan nga raw naisip ni Amelita, tila sa kulungan niya pagbabayaran ang lahat ng kanyang mga pagkukulang sa kanyang mga anak. Hihingi ako ng tawad na sa nagawa akong kasalanan sa kanila, na iniwan ko sila, binaliwala ko sila. Ang hindi alam ni Amelita, kasama na namin nung mga oras na yon ang isa sa kanyang mga anak, si Persia. Si Amelita, hindi agad namukhaan ang anak. Persia? Ang musmos na kasakasama niya noon. Heto, mas matangkad pa sa kanya ngayon. Po kayo sumulat doon. Paano ako ito sumulat sa iyo? Kasi namatay tatay mo, kaya inano niya yung bahay. Napasub na ano siya sa drugs. Ano yung nagpakamatay papa mo para na masisiraan ng ulo. Hindi ko alam saan ako pupunta. Stepfather ko po yun. Gusto ko lang po sana po ngayon sabihin niyo na po sa akin kung ano po yung totoong pangalan ng totoong tatay ko. Tatay mo, isang puriner. Sinabi ko naman sa'yo noon pa eh. Eh wala, iniwan tayo eh. Wala naman talaga ako swerte eh. Kahit nagtatrabaho ako sa club, hindi akong swerte. Wala mang maibigay na malinaw na sagot si Amelita. Bukas palad pa rin siyang tinanggap ni Persia. Okay. Hindi po ako galit sa inyo. Tsaka, pinapatawad ko na rin po kayo kung hindi niyo kami pinuntahan. Alam ko na rin po ngayon yung dahilan. Sorry naman, Nak. Isisina ako sa ginagawa ko na iniwan ko kayo doon. At isang pangako ang iniwan ni Persia sa kanyang ina. Huwag po kayo mag-alala. Magtatrabaho po ako doon para lang makalabas kayo dito.
JR na may mga bahagi ng kanyang buhay kung kailan naligaw siya ng landas. Pero ngayong nagsisisi na siya, umaasa si JR na meron pa rin siyang kamag-anak na tatanggap sa kanya. Si JR, 13 anyos, totoy na totoy pa kung tutuusin, pero hindi na mabilang kung ilang pagsubok na ang kanyang pinagdaanan. Taong 2004, pumanaw sa sakit na cancer ang kanyang ama. Yung papa kong nabubuhay po, mabait po. Ang kanyang nanay naman, hindi kinaya ng katinuan ang mga dagok sa buhay. Ngayoy kasalukuyan siyang nagpapagaling sa isang mental hospital. At ang lolang kanya sanang magiging takbuhan, pinili naman siyang talikuran. Panay raw kasi ang bulakbol ni JR noon siya ay nag-aaral pa. Labis itong ikinagalit ng kanyang lola na nooy kumukupkup sa kanya. Pinalayas na raw siya nito pero nagmatigas si JR. At dahil hindi siya napalayas, ang lola na lang niya ang nag-alsa balutan. Sinabihan na po ko. Sabi niya, kung ayaw ko daw lumayas po, lalayas daw po siya. Akala ko po nagbibiro lang. Pagkakita ko, wala na yung gamit niya po. Takot ang bumalot kay JR nung iwan siya ng kanyang lola. Dahil dito, pinasagip siya ng isang concerned citizen sa isang social worker. Dinala siya sa tahanang Mapagpala, isang temporary shelter sa mga inabandonang batang lalaki. Lumayas po yung lola ko. Naramdaman ko na ganun pala pag wala kang magulang. Isang pamilya raw dito sina JR. Nariyan ang mga house parents na tumatayo bilang kanilang mga magulang. Sa 6 na buwang pananatili niya rito, maraming bagay raw siyang natutunan at pinagsisihan. Sisisi po dahil may ginawa akong kasalanan. Nag-aaral po ako ulit, hindi na po ako magkakating po. At tila natupad na nga ng tahanang Mapagpala ang misyon nila sa buhay ni JR. Dahil umabot na siya sa 6 na buwan na maximum stay, kailangan na niyang magpaalam. Pero sabi ko, hindi ba laki, temporary. Kaya nga sina Kuya Wadi, di ba? Ililipat na rin sina Kuya Wadi. Opisyal ng tahanang Mapagpala ang nagdesisyong subukang ibalik si JR sa sino man sa kanyang mga kamag-anak. At kung sakaling wala sa mga ito ang tatanggap sa kanya, mapipilitan silang ilipat ang binatilyo sa isang institusyon na kukup-kup sa kanya ng mas mahabang panahon. Kasama ang sanay muling makapiling, tinungo ng maopisyal ng tahanang Mapagpala ang lola ni JR, si Lola Nati. Nagbabaka sakaling muli niyang tatanggapin ang kanyang apo. Kaya kami nagkahiwalay kasi yung ginagawa niya na ayaw ko, tinutuloy-tuloy niya, yung naluluko sa video. Kaya kung palalayain niyo po yun, hindi na mag-aaral, maluluko sa video. At saka sa barkada, yung mga babae. Ilan beses na po kasing nangako sa akin yan, na nanay patawarin mo po ako. Si Lola, madiing tumanggi na muling alagaan ang apo na naging suwail sa kanya. Di ba kayo naniniwalang nagbago na siya, na-realize niya lahat ng nagawa niya kasalanan sa inyo, na bigyan niyo ulit siya ng panibagong pagkakataon. Upang sa ganun, ipakita niya sa inyo, Lola, ito na ako, nagbago na talaga ako. Ako, ang desisyon ko, doon na lang siya kaysa dito sa labas. Kasi hindi ko kayang anuin ngayon. Naisip ng mga taga-tahanang Mapagpala ang Kuya Joselito ni JR pagkatapos tumanggi ni Lola Nati. Pwede bang i-ano niyo sa amin address ng Kuya para malapitan namin ng Kuya, ma-visit? Baka naman sakali ng Kuya, dalawang kamay natanggapin si JR, at least doon siguro naman hopefully na sa naranasan ni JR na malayo sa kanyang magulang at kapatid, baka this time iba ng JR po ang nakita. Pagdating mo po doon sa Bukawi na ipagtanong mo kung saan yung water tank doon, di ba? Opo, makikita niyo po padiretsong papuntang may kawayan. Mula kay Lola Nati, nakuha namin ang address ni Joselito sa Bulacan. Tumungo kami ng Bukawi, Bulacan para hanapin ang half-brother ni JR sa ama na si Joselito.
okay naman siya. Una naming inabutan ang nakababatang kapatid ni Joselito, si August, half-brother din ni JR. Maling balita pala tungkol kay JR ang nakarating sa kanila. Pero gusto po lumabas ng bata. Ano ba lumabas? Ano ba yung nakakaalam mo kay JR? Ang alam ko yata kay JR nasa rehab? Nasa rehab. Ay, hindi. Hindi sa Nasaan ba? Nasa ampunan, bahay ampunan. Nasa Yung kasi ampunan. ang Wala tahanan po kasi. mapagpala, center yung for street children. Pero gusto umuwi ng bata. Oo, kaya nga hinahanap namin kayo eh. Mas gusto yata yun. Pwede namin kunin kung gusto namin kunin yung bata. Kaso nga lang, nalaman nga namin, medyo matigas nga raw ang ulo, medyo anong araw. Hindi ko masabi madesisyonan kung gusto pa ng nanay, pati yung isang bata, kunin. Ang Mami Leti pa rin daw ang may huling desisyon tungkol sa pagkupkup kay JR. Mabilis naming pinuntahan ang kalapit na bahay ng nanay ni na August, si Mami Leti, ang orihinal na asawa ng ama ni JR, ang kanyang madrasta. Nasa poder na pala ni Mami Leti ang isa pang buong kapatid ni JR. Hindi raw kasi niya dinadamay ang mga bata sa ginawang kataksilan ng dati niyang asawa. Kasalanan ng magulang. Ang mga bata nagdudusa. Sabi ko nga doon sa kapatid niya, mag-aral ka mabuti pag hindi ka nakatapos, kawawa ka. Nagdalawang isip si Mami Leti kung aakuin niya ang responsibilidad kay JR. Maliban kasi sa kapatid ni JR na si Karen, may mga binubuhay rin siyang mga apo. Pero tila nanaig ang malasakit niya sa kanyang stepson. Kailan ba ko na pwede natin sa inyo? Ang naging pasya ni Mami Leti, tatanggapin niya si JR sa kanilang tahanan. Kaya pag pumayag si Nanay Leti, pwede. Sinabi namin agad kay JR ang magandang balita. Natuwa man sa dala naming balita, nangibabaw pa rin kay JR ang hiya sa kanyang madrasta. Gayunpaman, malaki pa rin ang kanyang pasasalamat dahil makakasama niya ang kanyang kuya Joselito. Parang mas komportable po ako dun. Nanay Leti, mas komportable. Kasi ang lola ko sir ng dawi. Agad nang nag-impake ng gamit si JR. Pero bago niya tuluyang nilisan ang tahanang mapagpala, isang madamdaming pamamaalam. Nanay nga dito lang eh. Maraming nanay dito eh. Maraming nanay. Ano na kasi? Oy, babay kuya. Ingat ka. Saan mo, ingat ka kuya. Ingat ka. Love you. Love you. Sa aming biyahe pabalik ng Bukawe, Bulacan, hindi mapakali si JR sa kaba at pagkasabik. Ang hindi niya alam, may mas maganda pang sorpresang naghihintay sa kanya. Pagtapak pa lang ni JR sa kusina, nakaabang na ang kanyang kuya Joselito. Pero ang pinakagumulat sa kanya, ang kapatid na halos 1 taon na niyang hindi nakita, si Karen. Ano? Naniyasan ako. Naniyasan ka? Bakit? Ayaw mo kasi magtitino eh. Adela yata ni nanay. Bukas yung pupunta tayo doon. Magpapakita ka doon ha. Ha?
sila nanay. Magpapakita ka nila. Pumunta tayo doon. Ha? Ha? Dadalaw na tayo doon. Nang humupa na ang emosyon, formal nang ipinaubayan ng tahanang mapagpala si JR sa kanyang kuya Joselito. Ayan yun, makakaasa kayo na siguro sa awa naman ng Diyos talaga kung ano yung talagang inilaan niya, di ba? Na kung ano yung maitutulong mo sa kapwa mo. Wala ka ng nanay. Maraming salamat ha. Sige po. Salamat po. Salamat po kami. Talaga napakaligaya na rin namin mapapaayos si JR. Tayo mo si Kuya. JR na si Kuya. No. Para sa magkapatid na marami nang nalagpasang pagsubok, alam nilang kakayanin pa nila ang ibang mga paparating na hamon, lalo na ngayon na sila'y muling magkakasama. Lahat ng mga katanungan natin sa buhay may naghihintay na kasagutan. Basta't matibay ang pananampalataya sa Diyos, walang problemang hindi masusolusyonan. Magandang gabi. Ako si Jessica Soho. Sana'y makapiling po namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Laging hinahanap-hanap, laging inaasam-asam. Ang tanging kong dasal sa may kapal, sana'y muli kang makapiling.